Diyos sa kanyang kabutihan at narito ako ngayon. At ang ating pong mensahe sa umaga nito sa banal na kasulatan, mga kapatid, ay mayroong 6 na pinagkatiwala ng Diyos sa tao. Ano po yung una? 6 na pinagkatiwala ng Diyos sa tao. Ang una po ay ang tao bilang isang katiwala. Saan pong tagpo ito nangyari? Nung pagkatapos lalangin ng Diyos ang sanglibutan, lahat ng pangangailangan ng tao, at nung nilalang ang tao, ipinagkatiwala sa kanya ang nabubuhay sa dagat, nabubuhay sa itaas, sa lupa, lahat ng kanyang nakikita. Ipinagkatiwala ng Diyos para ingatan at alagaan. Pangalawa, ipinagkatiwala ang mga talento. Pagiging katiwala sa mga talento, abay, kung talento ang pag-uusapan, marami sa sirian dyan. Mga kapatid, hindi lang pag-awit, pagkapiano, no? Pagsasalita. Yun po yung pangalawang pinagkatiwala ng Diyos sa tao. Pangatlo, pagiging katiwala sa mga panahon. Mga kapatid, abay, baka ngayon lang po natin ito narinig, na ang panahon po pala ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos para sulitin at hindi po para sayangin. At yun po ang magiging mensahe natin sa umagang ito. Pangapat na ba? Kapatid, pangapat no? Pagiging katiwala saan? Sa lapi. Yan po ay palagi natin naririnig kapag nagbabasa po yung tawag nito. Sa time po ng kahit sa Nobel. Ayan, tayo ay pinagkatiwalaan po mga kapatid sa salapi na gamitin natin ito sa gawain ng Diyos at hindi natin sayangin. At ang panglima, pagiging katiwala sa katawan. Ang Seventh-day Adventist ay napakakalad dahil tayo ay tinuturuan na ingatan ang ating pong mga katawan. Huwag kumain ng mga pagkain na nakapagbigay ng sakit. Huwag uminom ng mga inumin na nakapagbigay ng sakit. Alam niyo na po yung ano yun. Hindi ko na po isa-isahin. At ang panghuli, pagiging katiwala sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pagiging katiwala sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tayo bilang mga Kristiyano ay mayroong mga tungkulin, mga kapatid. Bawat pagkikipagsalumuhan natin sa kapwa, dapat nakita natin si Kristo sa ating mga buhay. Opo na po mga kapatid. Opo na ba? Doon na lang sa aking sinabi ay malinaw na sa lahat ang bawat tao, bawat mananampalataya ay mayroong kaakibat na pagbulig sa buhay. Ngunit ang akin pong napili ay magiging katiwala ng panahon. Ngunit bago po yan tayo pinanakain ng marami. O Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, Panginoon, aming hinihiling ang iyong pagtubay at iba. Buksan ang aming mga puso at isipan. Itanim sa aming mga puso, O Diyos, ang mga salita at mapasok sa aming mga isipan. Nang sa ganon sa aming mga pamumuhay ay patuloy namin itong maalala na ang bawat isa sa amin ay inyong binigyan ng tungkulin para ingatan ang mga taon, mga buwan, mga oras sa amin pong mga buhay. Sa paggawa ng inyo pong gawain dito sa sanlibutan at mapakita sa iba kung ano ang ugali ng aming pong Panginoon. Patuloy kayong tulungan at gabayan sa pangalan ng Jesus. Sa ulitin mga kapatid, bago po na, salamat po sa nagbigay ng abitin. Kalimutan ko na sa sobrang daldal. Sorry mga kapatid. Salamat po, Sister Sister Michelle. Ayan, paragi po nakikita ko yung mga kalimutan ko at pangalan. Ayan, sa pagpapatuloy, pagiging katiwala ng panahon. Ang sabi nito, ang panahon, ang panahon ay isang talento na ibinigay sa bawat tao. Ang lahat ay binigyan ng isang dami ng panahon. Ano po ba ang panahon na itinutukoy sa banal na kasulatan, mga kapatid? Kapag sa banal na kasulatan, ang panahon na tinutukoy ay taon. Itong mga kapatid. Bawat isa sa atin
ay meron ng maraming mga taon na lumipas ko sa ating buhay at bawat araw, bawat isang araw ay meron itong 24 oras, mga kapatid. Sabi nito, tayo ay pinapayuhan ni Pablo na bawiin ang panahon. Ngunit paano natin itong bababawi, mga kapatid? Ay, isip ko, paano bawiin ang panahon, mga kapatid? Ano kaya ang aking gagawin para mabawi ko ang panahon, mga kapatid? Sabi nito, Colossus 4 verse 5, magsilakad kayo na may karunungan sa nasa labas na inyong samantalahin ang panahon. Anong ibig sabihin yung samantalahin ang panahon, mga kapatid? Ito ba yung sinasabi nilang magsaya ka? Pumunta ka kahit saan, mga kapatid. Ito ba yung sinasabi nila na maglayap ka sapagkat ang buhay mo ay maiksi lamang, mga kapatid? Ito po ba yung pag-iinom, pag-didisko, sino may mag-disko, mga kapatid? No? Pagkagala ng mga walang katuturang lakad. Ito po ba yung mga kapatid yung sinasabi ditong samantalahin? No? Sabi nito, walang paraan upang mabawi kahit isang sandali ng panahon. Totoo po, mga kapatid. Isang taon, hindi mo kaya ibalik yan. Isang oras pa nga, hindi mo kaya ibalik. Saan mo makikita na nababalik ang oras? Doon sa mga teleserye, mga kapatid. Yung tipong namamatay ang kanilang iniibig, sa sobrang stress, inikot yung orasan. Abay, nabalik ang panahon, mga kapatid. Doon natin makikita. Pero sa totoong buhay, hindi po natin maibalik ang nakalipas. Kaya sabi ni Pablo, doon sa binasa ng ating pong kapatid, sa Efeso 5 verse 15 hanggang 16, sabi nito, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Sabi ng mga kapatid, lumakad kayo na may katalinuhan. Pag-isip-isipan ninyo, mga kapatid, kung ano yung inyong ginagawa. Kung ito ba ay kakaibat sa kalooban ng Diyos o ito ay kalooban lamang ng ating mga sarili. Sapagkat ang panahon ay masama, mga kapatid. No? Masama, mga kapatid. Huwag po nating sayangin ang panahong ipinagtitiwala sa atin ng Diyos. Abay, ano yung lingkod ay palaging pinag-iisipan niya. Or kayo, mga kapatid, ay napag-isip-isip niyo ba na sa mahabang panahon na nabubuhay tayo sa libutan ito nakatulong po ba tayo sa gawain ng ating Panginoon? Ako, talagang bakit pinili ko itong mensahe nito, mga kapatid, ay talagang tamang-tama ako dito, mga kapatid. Sabi ko, ayaw ko magsalita na hindi ako makikinabang, mga kapatid. Ayaw ko magsalita na hindi ako nakatama. Ang iyong likod sa mahabang panahon ay nagiging isang bago-bago rin. Pero bagamat ako ay isang mula sa pagkabata, sumasama sa ating magulang pagsisimba, pero kalaunan, mga kapatid, ay wala sa mga kalayaan. Naisip ko na yung panahon na yun ay sinayang at hindi ko naman. Pero ang pinakamaganda doon, sabi no, anong gawain ang napapanahon ngayon? Sa ngayon na, mga kapatid. Kung magawag mo nang isipin yung nakalipas, ngayon na. Ngayon, o kinabukasan ang isipin mo kung ano ang dapat mong gawin. Sabi dito, Hosea 10 verse 12. Ano-anong gawain ang napapanahon sa ngayon? Sabi dito, maghasik kayo sa inyong sariling katuwiran. Magsikapas kayo ayon sa kawan. Pungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukiran sapagkat panahon na hanapin ang Panginoon hanggang siya'y dumating at magdala ng katuwiran. Pwede bang maghasik kahapon, mga kapatid?
pwede bang maghasik nung nakaraang buwan? Sabi, ngayon, bukas, maghasik kayo ng kabutihan. Maghasik kayo, hindi lamang sa inyong mga sarili, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga katrabaho, sa inyong mga minamahal. Sino may minamahal? Lahat po ba ay may mga minamahal? O baka naman ang iba ay naghahanap pa? Mga kapatid, ngayon, maghasik tayo ng kalooban ng Diyos. Sapagat ang Diyos ay may panukala sa bawat isa. Ipadama natin ang katuwiran ng Diyos sa mga tao na salunga sa atin. Huwag nating sayangin ang bawat oras sa ating mga buhay. Gayon din naman, mga kapatid, sa 2 Corinto 6 verse 2. Ano ang mga ipinapahayag ng mga propeta sa kanilang kapanahonan? Hindi sa mga lumipas nilang mga araw, hindi sa mga lumilipas nilang mga panahon, hindi sa mga lumilipas nilang buwan, kundi ang kanilang pinapahayag ay yung, sabi dito, ang mga propeta ng unang panahon ay nagpapahayag ng isang buong daigdig na katotohanan, laging pangkasalukuyang tungkulin na hanapin ang Diyos. Pangkasalukuyan. Pag sinabi pangkasalukuyan, mga kapatid, ay hindi bukas. No? Dahil lumipas na nga po. Ngayon, mga kapatid, palagi nilang itinuturo, mga kapatid, ngayon, tungkulin na hanapin ang Diyos. Tungkulin ng bawat isa na hanapin ang Diyos. Ito was 6 verse 2. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita ay pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita ay sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Napakaganda. Ngayon, mga kapatid, sapagkat hindi bukas. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Mga kapatid, kailan pa po ba tayo ikilos? Kailan pa po ba natin hanggang sayangin ang panahon? Ako ay natutuwa dahil doon sa aming group chat, si JP ay nagsisend doon. Yung doon sila sa kulyak, diba yun? Napakasipag ng mga kapatiran sa pindihan sa kulyak. Sorry, Ken! Sa perya! Sorry mga kapatid! Di pa naman sipag yung pindihan. Perya! Sorry. Alam niyo po ba ang perya ay nakakatuwa? Dahil hapon-hapon na nandun sila sa kulyak. Ang kulyak po ay isa sa kilalang lugar po ng mga Muslim, mga kapatid. Mahirap pasukin ang mga Kristiyanos sa negosyo po, mga kapatid. Dahil halos karamihan ng tao doon, narinig ko nga dyan mga magugulong, magulong lugar yan. Sorry, sa mga nagkatulad dito. Ang kulyak ko ay isa sa magulong lugar dito sa Quezon City po, mga kapatid. Napakahirap talagang pasukin. Pero, ang mga kapatid sa perya ay talagang malalakas ang doon. Talagang pinasok nila ang salita ng Diyos. Praise God, mga kapatid. Sabihin na lang natin, kakaunti ang tumangka. Sabihin na lang natin kung kakaunti ang natutusnuhan. Ang pinaka-importante doon, naipasok natin. Naipasok nyo ang salita ng Diyos sa lugar. Amen? Amen. Ayan. Pagpapatuloy, sabi dito, dapat kayang magkaroon ng pagkabahala sa ating bahagi, hingil sa ating kalagayang espiritual sa kasalukuyan. Tayo po ba ay dapat na mag-worry sa ating pong mga sarili bilang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid? Ano ang dapat natin pong ano ang dapat nating ikabahala, mga kapatid? Ano ang dapat nating ikabahala? Basa tayo sa Roma 13 verse 11. Sabi dito, at ito, yung ang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magsisip. Ulitin ko mga kapatid.
At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya. Mga kapatid, ano ang ating pagkakabahala? Baka tayo ay natutulog sa panahon. Hindi tayo yung mga kapatid. Praise the Lord. Basahin natin sa Tagalog. Dahil niya ako mahilig magbasa ng English. No? Ayan, tingnan nyo. At ito ay yamang nakilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magsigising kayo. Yun ang ikabahala. Tapare. Kapatid, baka tayo ay Tapare. natutulog. Parang kamukha magparok. Magsigising kayo sa pagkakatulog sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan. Malapit na ang araw ng paghukom. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Baka kagaya tayo kay Pedro, mga kapatid. Sa mga alagad, na naabutan ni Kristo na natutulog. Mga kapatid, masakla po yun. Mas matindi kung pagbalik ng ating Panginoon ay naabutan tayo ng natutulog. Naabutan ako ng natutulog. Meron bang magiging sa akin? Meron. Parusahan siguro, mga kapatid. Hindi ako mag-judge na, mga kapatid. Pero tayo ay pinapayuhan na huwag matutulog sa ating Panginoon. Magising tayo, mga kapatid, sapagkat nalalapit na ang pagbalik ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy, sabi nito, ano ang ating gawain espiritual sa loob ng panahong ibinigay sa atin? Sabi dito, 2 Corinto 5 verse 20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasunod. Tayo, mga kapatid, ay pinagamitan ng Diyos. Namamanhik sa atin ng Diyos para mamanhik din sa iba. Ano po ba ang term sa rin mamanhik? Mga kapatid, lumapit, lumapit sa atin ng Diyos. Sige, sabihin natin, lumapit sa atin ng Diyos para naman tayo'y lumapit sa iba at may pakilala natin sila sa kanila. Ganun lang, mga kapatid, no? Napakaganda dahil nga yun ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyan, bilang mga taong may hawak ng kaligtasan. May hawak ng katotohanan. Sabi pa dito, samantalang naghasi kayo ng bini ng Ebanghelyo sa ating kapanahunan, na kapag pasiglang malaman sa sinasabi sa awit verse 26, awit 126 verse 5 to 6. Sabi dito, sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. Mga kapatid, silang nagsisipaghasik na may luha, buong puso, na nagbibigay ng kapayapaan sa iba, nagbibigay ng pag-asa sa iba, ay mag-ani na may kagalakan. Tayo po ba ay natutuwa kapag nakikita natin yung isang tao na baygian natin ng isang salita at tumanggap sa ating pong Panginoon? Nakakatuwa, di ba po, mga kapatid? Nakakatuwa po, mga kapatid. No? Dahil itong taong ito, tinanggap kung sino si Kristo. Yun po yung gawain dapat natin gawin sa kapanahunan. Yan. Sabi nito, siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim, siya ay di sasalang ibabalik na may kagalakan na dala-dala ang kanyang mga kapatid. Napakaganda, mga kapatid. Tuloy po tayo. Huwag na po natin patagalin, mga kapatid. Ang akin pong mensahe ay hindi po mataas. No? Sabi nga doon sa nila, ang mahabang mensahe daw ay nakakapagpainit ng Diyos.
Totoo yan mga kapatid. Ang mahabang mensahe ay nakakapagpainit ng puwet. Ngunit, ang maiksing mensahe ay nakakapag-antig sa puso. Bakit? Sa sobrang haba ng mensahe mga kapatid, nakatulog na yung mga nakikinig. No? Nakatulog na mga kapatid. Hindi na napakinggan ang mensahe. Ngunit, ang maiksing mensahe ay naalala. Madaling maalala mga kapatid sa totoo lang. Madaling maalala kapag inayin mo ba siya ay naalala mo agad kung ano yung mensahe at hindi mo nakakalimutan. Ay yun po yung sinasabing ang mahabang mensahe ay nakakapagpainit ng puso. Hindi lang nakakapagpainit, nakapagpapainit. Pero ang mensahe ay nakakapag-antig sa puso. Ayan. Tuloy po tayo. Next na lang po ito mga kapatid. Sabi ito, kailan natin gagampanan ang ating gawain para sa Diyos? Ito ang matinding tanong mga kapatid. Kailan natin gagampanan ang ating gawain para sa Diyos? Sa susunod na linggo pa ba? Mga kapatid, basa po tayo. Juan 4 versikulo 35. Sabi nito, hindi ba ba sinasabi ninyo na may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-ani? Itong tagpong ito ay doon sa kasama ng ating pong Panginoon si Jesus, ang kanya pong pangalagan. Ito po ay napatungkol doon sa, hindi ako nagkakamali, doon sa pagkain, mga kapatid. No? Sabi nito, hindi ba sinasabi ninyo na may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-ani? Narito, sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ano po ba ang ibig sabihin ng mga kapatid? Ito po ba ay literal na pinapatanaw ni ang ating pong Panginoon na yung mga pananim? Mga kapatid, ito po ay simbolikal. Ipinapakita sa ating pong Panginoong si Jesus na ang sambayanan ay dapat nang anihin. Dapat may pamahagi na sa kanila ang salita ng Diyos sapagkat nalalapit na ang kanyang pagparito. Maghihintay pa po ba tayo ng mga ilang taon? Sabi nga doon mga kapatid, huwag sayangin ang panahon. Ngayon dapat ang pagpapahayag sapagkat hindi natin alam ang kinabukasan. Eh paano pag kinabukasan? Namatay ka. Sorry. Mga kapatid, makakapag palaganap ka pa ba ng salita ng Diyos? Ngayon na, sabi ng Kristo, ngayon na, tingnan nyo ang mga bukurin. Tingnan nyo ang paligid. Maraming hindi pa nakakaalam. Nasa atin po ibinigay ang tungkulin para may pahayag sapagkat ang panahon ay malapit na. Ilang araw sa loob ng isang linggo ang ibinigay ng Diyos sa atin upang kumita at upang kumita ng ikabubuhay. Ating pong topic ay pagiging katiwala ng panahon, mga kapatid. Sabi nga doon, huwag sayangin ang panahon. Kumilos na yung kinabukasan, mga kapatid. Bakit nabilong dito ang dahil ko na, araw ng Sabat. Ilang araw sa loob ng isang linggo ang ibinigay ng Diyos sa atin upang kumita ng ikabubuhay. Sabi nito sa Exodus 31 verse 15, 6 na araw na gagawin ang gawain. Tatapwat ang 7 araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Pangiling sa Panginoon, sino mang gumagawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay walang pagsalang kapatayo. Matindi sa kanilang kapanahonan mga kapatid sa mga Hudyo. Kapag sa araw ng Sabat ay nakikita ka na, ewan ko lang kung hanggang ngayon, na sa araw ng Sabat kapag ikaw ay gumawa sa sarili ng gawain ay papatuloy ka. Matindi sa kanila. Kasi matindi sila humawak ng loob ng Diyos. Bakit? Balik tayo. Bakit kabilang dito mga kapatid? Ang ating pong mensahe ay pagiging katiwala sa panahon. Ang araw ng Sabat po ba ay hindi kabilang sa panahon? Mga kapatid, ano po ba panahon taon, di ba? Pag sinabing tayo, kabilang po doon, may sa isang taon, nandun yung 1 minuto, nandun yung 1 oras, 1 linggo, 1 buwan. Kalaki po yung Sabat, mga kapatid. At tandaan mo natin, pagiging katiwala ng panahon. Kalaki po doon yung araw ng Sabat, mga kapatid.
Dahil ang Sabat ay bilog-bilog sa isang linggo, isang buwan, isang taon. Ipinagkatiwala sa atin po mga kapatid, ang bawat Sabat na dumadaan sa atin po mga buwan. Sabi nga doon, 6 na araw na ibinigay sa iyo ng Diyos para maghanap buhay ka. At ang ikapito ay para sa Kanya. Nakakalungkot lang isipin na maraming mga tao nadadala sa pangangailangan, sa totoo. Maraming mga Adventista, sabihin ka ng Adventista, na nadadala sa pangangailangan at naantala ang pagsamba sa Diyos. Ang inyong lingkod noong nagtrabaho ako sa 2014, mga kapatid, nagtrabaho po ako sa Jorating sa MRT. Sa release po mga kapatid. Hindi ko alam kung natuto ako sa inyo. Habang nagtatrabaho po ako, pinatawag, dalawang mga kapatid, pinatawag kami noong isa sa mataas doon sa company. Sabi na, Luminarias, kasi tayo na yung Biyernes, mga kapatid. Sabi niya, Luminarias, kapag hindi kayo papasok bukas, tanggalin na kayo. Parang dito. Sabi ko sa kanya, Sir, tanggalin mo na lang ako. Huwag alam akong makapag-absent ng Sabado. Sabi ko sa kanya mga kapatid, sabay talikod ako. Pumasok kami ng Lunes, aba hindi naman kami tinanggal. Mga kapatid, nakita niyo ba ang kapagaran ng Diyos? Hanggat natapos ang project, lilima na lang kami na iwan sa kumpanya yun. Ako, kapatid ko, yung tsuhin ko, yung forma namin, at yung iba pa namin kasama. Abay, napakabuti ng Panginoon. Sabi niya, bukas kapag hindi ka papasok, ay tatanggalin ako. Ay sinagot ko siya, tanggalin mo na lang ako. Huwag lang ako mag-absent ng Sabado. Abay, matapos na ang kumpanya, nandun pa rin kami. Nakita niyo ba ang kabutihan ng Diyos? Kapag ikaw ay manatiling nakatayo, saan ka man naroon. Kapag mayroon kang paninindigan sa iyong paniniwala. Sabi natin lesson kanina. Di ba napakaganda natin yung lesson? Yung mga nananampalataya sa Kanya ay siya ang mag-iingat, mga kapatid. Mag-iingatan ka niya. At siya ang magbibigay sa iyo ng iyong pangangailangan. Mga kapatid, doon po natin makikita ang kabutihan ng Diyos. No, mga kapatid, ingatan ang araw ng Sabat sapagkat ito ay pinagkatiwala sa atin. Sabi ito, sapagkat ang Sabat ay ginawa para sa tao. Tama nga naman. Ang Sabat ay ginawa para sa tao ayon sa Marcos 2 verse 27, pero hindi na ba natin basahin. Sabi ito, mayroon bang anumang pagkakaiba kung ano ang ginawa sa iba't araw? Sabi sa Isaiah 58 verse 13 to 14, kung iurong ang iyong paa sa Sabat, sa paggawa ng inyong kalayawan, sa aming banal na karawan, at inyong tawagin ang Sabat na kaluguran, at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong parangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, di magsasalita ng iyong mga sariling salita, kung magkagayoy malulugod ka nga sa Panginoon, at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa, at makakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Napakaganda ang sinabi dito sa Isaiah sa mga kapatid. Kung iyong iurong ang iyong mga pa, at susunod ka sa kalooban ng Diyos, at purihin mo siya, siya ang magbibigay sa iyo, sa akin, ang ating mga pangangailangan. Huwag tayong matakot na kinabukasan ay wala na tayong makain, mga kapatid. Alam niyo ba ang yung likod ay 2 buwan, halos 2 buwan. November 19 hanggang matapos ang December, wala akong trabaho. Hindi ako nababalisa ng gusto, mga kapatid. Sa totoo lang,
Eh, sino ba naman kami? Eh, kami na naman eh, kung mga sa manok ay kaisang kahit, isang tuka. Pero kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, mga kapatid, hindi ka mababalisa kung ano ang nasa. Eh, meron pa kami humigal sa motor, mga kapatid, sa motor lang. Meron pa kami estudyante. Mayroon pang paaral sa private, mga kapatid, kamahal-mahal. Pero sinadya, huwag na mag-reklamo. Huwag na mag-reklamo dahil kalooban niya. Pero, balikan natin ang kabutihan ng Diyos. No? Kapag unahin mo ang Panginoon, at sundin mo ang kanyang mga panukala, ay hindi ka mawawalan. Pagkos magkakaroon ka pa. Alam niyo po ba kung bakit ay hindi kami masyadong naghirap. Kasi kami natin naghirap mga na konti. Dahil nung nasagsagan na nung likod awal trabaho, ang aking biyanan ay pinadalan kami ng 50 kilos na bigas. Aba! Napakaswerte naman talaga itong tao ito. Bagong ani pa. Abay, napakasarap mga kapatid. Ano ba? Meron pang mga gulay, no? Galing Ilocos. Doon, ang aking biyanan ay hindi Adventist, mga kapatid. Ito wala. Sagrado silang Protestante. O parang ganun, mga kapatid. Pero, napakabuti. Kapag ikaw pala ay nakitaan ng isang mabuti sa iyong biyanan, dapat kayong mga malugang, no? Magpakabuti kayo sa inyong mga biyanan. Malugang dito. Mga malugang, magpakabuti kayo sa inyong mga biyanan. Nang sa panahon nang kayo'y walang trabaho, bibigyan kayo ng bigas. No? Totoo yan. Kapag makita sa iyo ang karakter ni Kristo, hindi ko man sinasabing buong karakter ni Kristo na ikasabi. Pag nakikita sa iyo ang pagiging mabuti, hindi ka pabayaan yung mabuti. Ay, biyanan. Sino mga biyanan dito na nagbibigay ng bigas? Mga patay. Sino mga biyanan dyan? Nagbibigay ng bigas. Praise God sa inyo. Mabubuti yung tao pagpalain pa kayo ng Panginoon. At hindi lang yung mga kapatid. Yung pinsan ng asawa ko dumating galing sa Abu Dhabi. Abay, alam niyo po ba ang dala? Halos puro pagkain, dilata, mga kapatid. Hanggang ngayon, naroon pa sa bahay. Kita ka, GP. Mga kapatid, dilata. Sabi, napakabuti talaga ng Diyos, mga kapatid. Sino ba namang magkaakala na bibigyan ka ng ganong pagpapala, mga kapatid? Diba? Huwag kayong mga problema. Huwag yung antalain ang araw ng Sabado nang sa ganon. Dadagsa ang pagpapala sa inyo ng Diyos. Pagpapatuloy, malapit na pa tayo mga kapatid. Malapit na kayo na. Sige. Sabi nito, pansinin, samantalang totoo ng Sabat ay ginawa para sa tao, ngayon may dapat ding alalahanin na si Kristo ang Panginoon ng araw ng Sabat. Ayon sa Lucas 6 verse 5. Exodo 20 verse 10, sabi dito, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon ng Diyos. Ayon sa Exodo 20 verse 10, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon Diyos. Yes. Ito po yung mga kapatid, para sa Panginoon ang isang araw. So, atin pong gamitin ang 6 na araw para sa paggawa, para sa paghahanda. Ngunit ang ikapitong araw ay ilangan natin yan, mga kapatid, para po sa atin po, Panginoon. Pagpatuloy po natin para matapos na. Bilang isang matapat na katiwala ng panahon, anong 3 bagay ang nararapat kong gawin ngayon? 3 bagay ang nararapat kong gawin ngayon, mga kapatid. Hindi bukas, kundi ngayon. Sabi dito, Apokalipsis 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa. Isa po yun. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na susulat doon sapagkat ang panahon malapit. Mapalad tayo mga kapatid na bumabasa, nakikinig at higit sa lahat tumutupad sa banal na kasulatan. Mapalad tayo mga kapatid. Pagpapatuloy, sabi nito, sapagkat tayo ay nabubuhay sa panahong si Kristo ay hindi na matatagalan at mahalaga na paunlarin ang ating panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pakikinig ng salita ng Diyos.
na ipinapahayag at pagkatapos ay isang ayon. Isang ayon ang ating mga kabuhayan sa sinasabi. Ayan mga kapatid, no? Napakalinaw sa sabi ito, sapagkat tayo ay nabubuhay sa panahon si Kristo ay malapit na, hindi na matatagalan mga kapatid. Kumbaga, naririnig niyo po ba yung sinasabi ng extinction years? Mga kapatid, naniniwala po ba kayo sa extinction years? Mga kapatid, no, na ang panahon ito ay karagdagan na lamang para sa nasa mga huling kapanahunan na tayo, mga kapatid. Mapalad tayo kung tayo ay magsikap na babasa, na bumabasa at nakikinig tutupad sa mga salita. Panghuli-hulihan. Conclusion mga kapatid. Sabi nito, waring may isang panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Basahin natin ang Ecclesiastes, mga kapatid. As Ecclesiastes 3 verse 1 hanggang 8. Kasi mahaba po ito. Last na pagbabasa ko na lang po. Ecclesiastes 3 verse 1 to 8. Verse 3. Sabi dito, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Verse 2. Hindi ko na po palababanggitin yung mga verse para mabilis po tayo. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbubunot ng itatanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng pag-iba at panahon ng pag-iba at panahon ng pagtayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsaway. Panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpipisa ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap. Panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon. Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi. Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon ng panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim. So, tama po ba? Panahon ng pagdigma at panahon ng kapayapaan. Sabi dito, mga kapatid, kadalasang ang tao ay nagyayabang at sumisigaw na parabagang siya ang Panginoon. Ang tao ay katiwala sa mga bagay na ipinagkatiwala sa kanyang Diyos. Huwag natin kalimutan ito kailanman. Ang Diyos ang nagbabantay ng oras. Ang mga talata sa unang Ecclesiastes ay kwenta ng Diyos sa panahon ng pagkakilala ng mga panahon ng pagbabago. Sabi ito,